Dear love. Walang ganang nakaupo si Manuel sa sofa habang nakaharap ang isang babae na may hawak na papeles. Tila natatakot sa kanya ang babae dahil sa pagiging intimidating ng aura ni Manuel. Halos magki-15 minutos na silang magkaharap ng babae pero hanggang sa mga puntong yon, wala pa ring makuhang magandang sagot si Manuel. Maikli lang ang pasensya ni Manuel pero sa puntong yon, sinusubukan niyang habaan ang pasensya niya dahil para yon sa kanyang anak. Kaso nga lang, sa halos 10 babae na nag-a-apply na maging yaya, wala sa mga yon ang kalidad na gusto ni Manuel. Si Manuel ay isang single dad sa anak niyang 7 taong gulang na. Naiwan sa kanyang anak nang mamatay ang dating asawa. Noong mga panahong nangyari yon, talagang hindi pa handa si Manuel para maging ama. Lalo na't wala siyang kasamang magpapalaki sa bata. Dahil sa problemang yon, inasa na lamang ng lalaki ang lahat sa mga hinahire nitong yaya. If you don't have something to say, then leave. Sinasayang mo ang oras ko eh. Leave now! Leave! Tuluyan ng sumabog ang galit ng lalaki. Punong-puno na siya sa sitwasyon. Halos mag-iisang buwan na siyang naghahanap ng yaya pero wala siyang mahanap na matino. Naiinis siya dahil siya ang pansamantalang nag-aalaga sa bata. Dahil dito, hindi niya matutukan ng maayos ang kanyang mga negosyo. Paglabas ng babae sa bahay, sakto naman na pumasok ang kaibigan ni Manuel, si Robin. Oh, ano nangyari? Bakit umiyak yung babae? Si Robin ay childhood friend ni Manuel. Business partner niya rin ito. Uy, anong ginawa mo dun? Baka mamaya ireklamo ka na… I'm tired. Nakakapagod ang sistemang ito. Ganyan talaga. Isa kang ame. Alam nga namang pabayaan mo na lang si Kenrick. Nakakaawa naman yung bata. Hindi ko naman papabayaan eh. I'm just tired looking for a yaya na halos lahat naman ng nag-a-apply wala sa ayos. Bro naman kasi, ano ba kasi ang hanap mo sa yaya? Maganda? Sexy? Parang katulad ng mga yaya na mapapanood mo sa bawal na palabas? Ganun ba? Are you serious? Yan ang sasabihin mo sa akin? Are you serious, Robin? Oh, chill. Ito naman pinapalamig ko lang ang ulo mo eh. Lalong umiinit dahil sa sinasabi mo eh. If you don't have suggestion about my problem, then leave. You want suggestion from me? Are you sure about that? Umupo si Robin sa tapat niya. Baka sa mukha niya ang pagkapikon. Umayos ng pagkakaupo si Robin at ngumisi. Sumeryoso na ang mukha nito. Talk to Lily's family, then surrender your son. Surrender my son? Ano ito, bihag? Baliw ka ba? What I mean is, di ba matagal nang gusto makasama ng side ni Lily si Kenrick? Hindi ako papayag sa ganyan. Hahanap lang ako ng yaya kaysa iparanas ang mahirap na buhay dun sa bata. Hindi mahirap ang pamilya ni Lily. Ikaw ang nagsabi sa akin noon last time, hindi ba? Pero toxic ang pamilya niya. Oh, I see. Natahimik silang dalawa. Nagbukas na lamang ng alak si Manuel para kahit papano ay maging magaan ang atmosphere. Pagkatapos nilang mag-shot, nagyaya si Robin na dalawin ng isa sa mga bar na pinatatakbo nila. Mabuti na lang ay naroon ang kapatid ni Manuel para pansamantalang bantayan ang batang si Kenrick. Pagkarating nila sa bar ay agad na napangiti ang dalawa. Dinumog kasi agad ang bar na yon kahit pangalawang gabi pa lang itong nagbubukas. Sa 7 bar nila sa Maynila, yon ang pinakamalakas. Nakapwesto kasi yon sa sentro talaga ng Maynila. Success! Mabenta! Ano masasabi mo? Well, good job. Good job lang. Nauna nang naglakad si Manuel papasok. Nagbigay galang naman sa kanya ang 2 bouncer na nasa gilid. Maingay na sa loob at maraming nagsasayawan. Papunta na sana sila sa VIP room nang may makabanggaan si Manuel na babae. Bahagyang nakainom na ang babae kaya medyo wala na rin siya sa kontrol. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Wala ka bang mata?
Hindi na sana papansinin ni Manuel ang sinabi ng babae pero may pahabol pa yon. Ay, mga lalaki talaga. Kung makaasta, kala mo kung sinong superior. Hindi rin naman kaya mabuhay ng walang babae. Kahit medyo malakas ang sounds, narinig pa rin talaga ni Manuel ang sinabing yon ng babae. Hindi yun nagustuhan ng lalaki. Napilitan na siyang sagutin ng babae dahil sa inis. Are you mocking me? Ano? Di kita marinig. Akasan mo! If you want to stay here peacefully, then don't act like a low-class woman. Ano? Peacefully what? Ano yun? Sigaw mo sa tenga ko! I said, mukha kang basura. Narinig yon ng babae. Nawala ang malapad ng ngiti nito. Ang namumungay ding mata ay bigla na lang namulagat. Masyadong nainsulto ang babae sa sinabi ni Manuel kaya sa susunod na eksena ay talaga namang hindi na yon nagustuhan ni Manuel. Basura pala! Sinaboy ng babae sa dibdib ni Manuel ang bitbit nitong alak na nasa baso. Nagulat si Manuel. Bago pa makapagsalita si Manuel, dumating ang kasama ng babae. Lasing na lasing din. Natataranta yon at paulit-ulit na nanghihingi ng paumanhin kay Manuel. Umalis ang dalawang babae na parang wala lang nangyari. Naiwang nakasarado ang kamao ni Manuel. Kung lalaki lang siguro ang nagbuhos ng alak sa kanya, baka sinapak niya na yun sa mukha. Mabilis namang nakapagpalit ng suot si Manuel. Pagkatapos, galit na galit itong pumunta sa security room para ipa-preview ang CCTV. Just review the footage. Capture the face of that bitch. At iban yan sa lahat ng mga bar natin. Do it now, or else I will fire you. Natatarantang kumilos sa mga operator ng CCTV camera. Pagkatapos ay nagprint ang mga yon ng mukha ng babae at ipinaskil sa lahat ng kanilang bar sa Maynila. Sa halip na makapag-enjoy, lalo pang na-bad trip si Manuel. Umuwi na lang din siya dahil tumawag na rin ang kanyang kapatid. Wala nang kasama ang anak niya sa malaki nilang bahay. Bumuntong hininga na lang siya nang makauwi. Agad niyang tinungo ang kwarto ng batang si Kendrick. Mahimbing na natutulog ang bata. Habang nakatayo sa pintuan ay napansin niya pa ang drawing nito sa lamesa. Isang kumpletong pamilya ang nasa drawing. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagkaroon ng kirot sa puso ni Manuel. Naalala na naman niya ang kanyang namayapang asawa. Anak, sorry kung hindi ko magawang magpakaama sa'yo. Hindi ko pa kaya sa ngayon eh. Aalis na sana si Manuel nang biglang magising ang bata. Nakita siya nito sa pintuan kaya napabangon si Kendrick. Daddy, bakit po kayo nandyan? Nothing. Tiningnan ko lang kung maayos ka nakakatulog. Daddy, kumain na po ba kayo? Ha? I'm hungry. Can you cook something for me? Napakamot na lamang si Manuel sa ulo dahil doon. Sa loob kasi ng halos isang buwan, hindi pa rin talaga matuto si Manuel sa pagluluto. Ilang beses niya namang sinubukan, kaso wala talaga siyang talent pagdating sa kusina. Hindi ako marunong magluto, anak eh. Mag-cup noodles ka na lang. Hindi po healthy ang instant noodles according to... Oo na. Kung ano-ano naman pinapaliwanag mo eh. Kesa magsalita na naman ng kung ano-ano ang bata, napilitan na lang din si Manuel na paglutuan ng bata. At nang matapos niya ng lutuin ng chicken soup, doon niya na mas lalong napagtanto na mas kailangan niya talaga ng yaya. Daddy, ang sarap-sarap ng soup niyo. Pwede ba? Huwag kang sinungaling. Alam kong hindi yan masarap, no? Kitang-kita sa mukha mo eh. Ay naku, tong batang to, napakasinungaling. Kinabukasan, habang nagpa-practice na namang magluto si Manuel, tinawagan siya ng kaibigang si Robin. Pinunas niya pa ang kamay sa apron bago dinampot ang cellphone. Hello? Bro, may nirecommend sa akin ng kakilala ko.
May kilala rin daw siyang nag-a-apply na yaya. May experience na raw bro. Sa kanila daw dapat yun eh. Ang kaso, ayaw ng asawa ng kakilala ko. May kagandahan din daw kasi itong yaya na nag-a-apply eh. Alam mo na mga misis ngayon, pati mga yaya pinagsisilosan. O ano, gusto mo ba? Mapagkakatiwalaan ba yan? Sandaling tumingin si Manuel sa batang si Kendrick na abala sa paglalaro. According to him, yes. Mapagkakatiwalaan naman daw. Base sa mga records ng applicant, all goods naman. At bro, itong yaya na mag-a-apply, hindi to basta-basta ah. Talagang nag-aral daw yun ng psychology on how to handle a kid. Just make sure na wala akong magiging problema dyan ha. Alam mo naman, ayaw ko nang may stress. If you have time today pare, pakibigay naman ng information and willing ako makipag-usap ngayon. Okay bro, ako nang bahala. Okay, thank you. Sandaling itinigil ni Manuel ang ginagawa. Lumapit siya sa batang si Kendrick at kinausap ito. Kendrick, anak, may paparating na mag-a-apply ng yaya mo. Pwede mo ba akong tulungan na kausapin siya? Yon ang unang beses na hihingin niya ang tulong ng bata. May nabasa kasi siyang article na mas magaling ang bata kung minsan sa pagkilatis ng yaya. Yes po, Daddy. Good. After lunch, kailangan mo na maligo ha. And maya-maya, darating na rin siguro yung mag-a-apply na yaya. Ngumiti lang sa kanya ang batang si Kendrick. Napangiti na rin siya sa bata. Hindi naman sa ayaw ni Manuel sa batang si Kendrick. Sadyang hindi lang talaga siya handa para magpalaki ng bata. Maayos naman ang pakikitungo niya kay Kendrick. Lahat ng kailangan ng bata ay naibibigay naman niya. Maliban na lang sa emotional support dahil maging si Manuel ay mahina rin sa ganong aspeto. Lumipas ang ilang oras. Nakahanda na rin ang batang si Kendrick. Nasa sala lang sila ni Manuel habang nanonood ng paborito nilang palabas. Mga ilang sandali lang, tumunog na rin ang doorbell. Hudyat na yon na darating na ang mag-a-apply na yaya. Tumayo si Manuel at nagtungo sa main door. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang magandang babae. Maayos ang kasuotan, tamang-tama lang ang makeup na hindi naging exaggerated tignan. Maamo ang mukha ng babae. Sa unang tingin pa lang ay mapagkakatiwalaan na ito. Pero nang mamukhaan yun ni Manuel, ay bigla niyang naalala ang nangyari sa bar. Good afternoon, sir. I'm Karen De Los Reyes and I'm... You're Karen? Yes, sir. I know you. I'm sorry, sir. Wala kang naaalala? Pasensya na po pero hindi ko po magets. Tell me, lasing ka kagabi? Sandaling napaisip ang dalaga. Ngumiti at saka sumagot. Yes, sir. Ay, sorry po. Medyo may amoy po ba ako? Wait po. Stop! Napatigil ang babae sa pagkuha sana nito ng pabango sa bag. I see. Hindi mo ko naaalala? Ngumisi si Manuel at kitang-kita sa mukha nito ang nagbabadyang inis para sa babae. Isinantabi muna ni Manuel ang personal niyang issue sa babae. Mas inuna na lamang niyang pangangailangan ni Kendrick. At yun ay magkaroon ng mag-aalaga rito. Mahinhing pumasok ang babae. Umupo ito sa harapan ng dalawa. Walang ano-ano ay agad na sinimula ni Manuel ang pagtatanong. Ilan taong ka ng yaya? Halos 4 na taon na rin po. Pero on and off po kasi nagtatrabaho din ako sa ibang... Anong natapos mo? College undergrad po ako. Sabi ng friend ko, nag-aral ka raw kung paano i-handle ang mga bata. Is that true? Yes po, actually... Mabuti ka bang tao? Yes po. Kung talagang mabuti kang tao, anong gagawin mo kapag may nakabanggaan kang lalaki sa isang bar? Tapos nagkasagutan kayo? Anong gagawin mo? Magsusorry o tatapunan mo ng alak? Sir, may connection po bang tanong ninyo sa ina-applyan ko? Yes. I just want to know your behavior. Okay po. Sa tanong niyo po, depende po. Kung ako ang may kasalanan, ako po ang magsusorry. Kung siya naman po, hindi ako magsusorry. Kung hindi ka magsosorry,
At tapunan mo ng alak? Medyo nalilito na ang babae sa takbo ng kanilang usapan. Maging ang batang si Kendrick ay nagtataka na rin. Kung may sasabihin siya sa akin na hindi ka aya-aya, yes po. To be fair, consistent ang ugali. Sir, siguro po dapat hindi natin pinag-uusapan ang mga ganitong bagay sa harapan ng bata. Ang mga bata po kasi sa generation ngayon, madali silang maka-adapt. Ang problema, karamihan sa mga issue na naa-adapt nila, na may misinterpret po nila. Baka po isipin ng anak nyo na bayolente akong tao. Natameme si Manuel sa mga narinig niya mula kay Karen. Hindi niya inakala na may ganong klaseng kaisipan ng babae. Sa lahat kasi na nag-apply, si Karen lang talaga ang medyo maalam sa ugali ng mga bata. Palihim na humanga si Manuel pero hindi pa rin nawawala sa utak ni Manuel ang mga nangyari sa bar. Kaya naman, hindi siya papayag na hindi niya maiinsulto ang babae sa oras na yon. Mukhang may alam ka talaga. Sige, tell me about yourself. Huminga ng malalim si Karen. Ngumiti ito ng malapad bago nagsalita. Muli po, ako po si Karen de los Reyes. Isa po akong panganay sa aming 5 magkakapatid. I'm single but still looking. Nakatira ako sa... Stop. Alam mo, para ka nagpapakilala sa gitna ng high school classroom eh. Marunong ka ba magluto? Hindi ka ba magnanakaw? Wala po akong criminal record, sir. Tinatanong ko lang kadalasan kasi sa mga masasamang loob ngayon, maayos na ang itsura. So, ginajudge niyo po ba ang tao base sa itsura? Teka, allowed ka ba magtanong? Applicant ka, di ba? Ako ang boss dito kaya sumagot ka lang. Daddy, galit ka po ba? Huminga ng malalim si Manuel. Kagaya po ng naging reaksyon ng bata sa mga sinasabi ninyo, nami-misinterpret po nilang ibang bagay. Kaya dapat pinapaliwanag din natin sa kanilang uri ng tono ng pananalita natin. Baby boy, ano ang tingin mo sa akin? Sandaling nakapag-isipang bata, masaya itong nagsalita na parabang matagal na nitong kilala ang babae. I think you're a good yaya. I like your smile. Kendrick anak, manahimik ka nga muna. Isa rin ang dahilan kung bakit hindi nagiging bukas ang mga bata sa nararamdaman nila. Kasi tayong mga adult ay inaalisan sila ng karapatan na makapagsalita. Dapat po, kung may gusto silang sabihin, matuto tayong pakinggan sila. Ang galing mo po, gusto na po kita. Kendrick, But she's good, Daddy. I think aalagaan niya ako like kung paano ako inaalagaan ni Mami ng baby ako. I'm not done. I'm still questioning her. So please magpormal ka dyan ha. Bumuntong hininga na lamang si Manuel. Binalikan niya ng atensyon ng babae na sa puntong yon ay malapad pa rin ang ngiti. Paano ko makakasiguro kung talagang safe sa'yo itong si Kendrick? Makakasiguro po kayo kung tatanggapin niyo po ako. Ha? Dinidiktahan mo ko na tanggapin ka? Yun po ang pinakamadaling paraan para malaman kung isang yaya ay mabuti o hindi. Kasi kung tatanungin niyo lang ako, pwede po ako magsinungaling. Pabida tong babae na to. Medyo naiirita na si Manuel nung mga oras na yon. Hindi niya inakala na ang babaeng nagbuhos sa kanya ng alak ay masyado palang madaldal. Kaya kahit aminado siyang wala namang problema kay Karen, naisipan niyang i-reject ang babae. Gusto niya lang gumanti sa pasimpleng paraan. Thank you for your time. Sige na, makakaalis ka na. Sir, I said, makakaalis ka na. hindi po ako tanggap. Halata ba? Bakit po, sir? Wala, gusto ko lang. Ano po? Labas! Sir! Labas! Huminga na lamang ng malalim si Karen. Napapailing na lang siyang tumayo. Naglakad ito papuntang main door. Nagulat sila nang habulin ito ng batang si Kendrick. Daddy, I want her. Please tanggapin natin siya. Kendrick! Kapag hindi natin siya tinanggap, di ako kakain. Hindi ako mag-aaral ng maayos. Ugali mo. Hinawakan ni Karen ang kaliwang pisngi ni Kendrick.
Namangha si Manuel nang makitang kumalma ang bata sa simpleng tingin pa lang ng babae. Baby boy, hindi tama na pabayaan mo ang sarili mo at ang pag-aaral mo. Kapag may mga bagay tayong hindi nakukuha, hindi dapat tayo nagre-rebelde, okay? Kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng gusto natin ay hindi mapapasatin. Kaya ba't ang sinabi mo sa daddy mo? Okay lang ba mag-sorry ka sa kanya? Dahil sa ipinakitang kahusayan ni Karen, unti-unting nakumbinsi si Manuel na ang babae na nga ang kanyang hinahanap. Daddy, sorry po. Pero please, tanggapin na po natin siya. Gusto ko po siya, Daddy. Magaan po ang loob ko sa kanya. Dahil sa papaiyak na reaksyon ng bata, kahit na inis pa rin si Manuel kay Karen, wala siyang nagawa kundi pagbigyan si Kenrick. Sobrang saya ng batang si Kenrick para itong nanalo sa loto. Napailing na lamang si Manuel habang si Karen naman ay ngumiti na lang sa kanya. Mga ilang sandali lang ay nakatulog si Kenrick. Napagod yun sa unang beses na bonding nito sa bagong yaya. Habang inililigpit ni Karen ang laruan ng bata, napatingin si Manuel kay Kenrick na masarap ang tulog sa sofa. To be fair, mahusay ka pagdating sa bata ah. Nako, hindi naman sir. Sayang. Hindi bagay sa'yo magpahambol. Kaya kapag may pumuri sa'yo, just accept it. Okay po. Pagkatapos mo dyan, dali mo na yung mga gamit mo sa taas. Right side sa pinakadulo, doon ang kwarto mo. After mo magayos, mag-usap tayo ulit para sa mga dapat at hindi mo dapat ginagawa sa pamamahay na ito. At pag-usapan na rin natin yung salary mo. Okay po, sir. Hindi naging maganda ang adjustment para kay Manuel. Mula nang dumating sa bahay si Karen, pakiramdam niya ay nalimitahan ang kilos niya. Samantalang pamamahay naman niya yon. Hindi niya rin maintindihan kung bakit. Sa ibang naging yaya ni Kenrick, Hindi naman siya nakaramdam ng ganun. Pinagpalagay na lang niya na baka dahil yon sa nangyari sa bar, na hanggang sa puntong yon, hindi pa rin maalala ng babae. Mabilis na lumakad ang mga araw. Naging magandang pakikisama ni Karen sa bata. Nakita naman yun ni Manuel kaya kahit na papano, palihim siyang nagpapasalamat dahil sa wakas, nakapag-focus na rin siya sa trabaho. 8:00 ng umaga, dumating na ang minibus na school service ni Kenrick. Agad namang hinatid ni Karen ang bata sa gate. Kumaway pa ang bata bago ito tuluyang pumasok sa sasakyan. Palihim na napangiti si Manuel nang makita yon, pero agad niya ring binawi ang ngiti nang makitang nakatingin pala si Karen. Sir, may suggestion po ako kung hindi niyo lang pumamasamain. Tumingin lang siya sa babae habang salubong ang kilay. Mas maganda po siguro kung minsan ihahatid niyo si Kenrick sa school nila. Magandang time kasi yon para makapag-bonding kayo. Alam niyo po kasi, sa labas ng bahay, iba po ang galaw ng bata. Mas maligalig sila sa labas. Doon niyo malalaman yung mga ugali nila na hindi niyo nakikita sa bahay. Naglakad na lang papunta sa garahe si Manuel. Hindi niya pinakinggan ng babae. Sumakay siya sa sasakyan at saka ini-start ang makina. Open the gate! Nagmamadaling binuksan ni Karen ang gate at saka maingat na lumabas ang sasakyan. Lock the gate, tapos sumakay ka. Ano po? Bingi ka ba? Sabi ko sumakay ka pagkatapos mong isara yan. Hindi ka lang pala sa bar bingi. Kahit saan pala bingi ka. Nagmamadaling kumilos at sumakay ang babae. Lalong nag-init ang ulo ni Manuel nang sumakay yon sa likuran. Oh, bakit nandiyan ka? Po? Sabi niyo po sumakay ako. Oo, sinabi ko nga. Pero bakit diyan ka sa likuran pupwesto? Ano ko, driver mo? Dito ka sa harap! Ay, sorry po. Halos mamuti ang buhok ni Manuel sa sobrang stress. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit sobrang init ng dugo niya kay Karen. Umandar na ang sasakyan. Halos kalahating minuto ng tahimik ito. Nababagot na si Manuel dahil nagkataon pa
na inabutan sila ng traffic. Dahil sa likas na madaldal at makulit si Karen, binasag niya ang katahimikan. Sir, saan po ba tayo pupunta? Sandaling tumingin sa kanya si Manuel na nakasimangot pa rin. Sa mall, bibili tayo ng lahat ng kailangan ni Kenrick. Ikaw ang pipili dahil wala akong alam dyan. Ang swerte ni Kenrick. May daddy siya na katulad niyo, sir. Pinagsasabi mong swerte. Nangiinsulto ka ba? Ang ibig ko pong sabihin, sir, kahit na hindi kayo sweet sa kanya, naroon pa rin talagang pagmamahal niyo sa kanya. Ginagawa ko lang ang habilin ng nanay niya kaya huwag kang masyadong bumilib, no? Pero deserve niyo pa rin pong mapuri. Ganyan ka ba talaga? Ang daldal mo masyado. Parang hindi ka marunong manahimik eh. Sabi kasi nila, sir, ang mabisang pantanggal ng problema ay ang pagsasalita. The more na nagsasalita ka, the more na nakakalimutan mo ang problema. Mindset yan ng mga mahihirap. Kakalimutan lang ang problema pero hindi bibigyan ng solusyon. Napangisi si Manuel. Nang sandali siyang lumingon kay Karen, nakita niyang tila namumugto ang mata ng babae. Para bang bigla na lang itong nalungkot. Sa hindi na ipaliwanag na dahilan, biglang kinabahan si Manuel. Pakiramdam niya ay responsable siya sa pagbabago ng mood ng babae. Ganun pa man, hindi na lang din niya yon pinansin. 1.5 oras bago sila nakarating ng mall. Himalang nanahimik ang babae noong oras na yon. Napansin din naman yun ni Manuel. Hindi siya mapalagay. Kahit na medyo may pagka-arogante siya, hindi pa rin siya sanay kapag may babae siyang nasaktan. Si Manuel na ang nagkusang kumuha ng pushcart. Bago sila tuluyang mamili, kinausap niya ang babae saglit. Kung may nasabi akong hindi maganda, sorry. Tara na, mamili na tayo. Nauna nang maglakad si Manuel habang tulak-tulak ang pushcart. Nagsimula na silang mamili. Kung ano-anong pinagdadampot ng babae. Bagay na nakapagpairita sa kanya. Malapit nang mapuno ang malaking pushcart nang tumigil si Manuel. Wait. Lahat ba ng kinuha mo kailangan ni Kenrick? Yes po. Bakit po? Sigurado ka ba? Di po ba wala kayong alam sa mga needs niya? Kaya niyo po ako sinama? Oo. Tara na po, sir. Napahilamos na lamang sa sariling mukha ang lalaki. Makalipas lang ang halos 20 minuto, puno na ang pushcart. Pumila na rin sila sa counter. Sa likod ni Manuel at Karen, may matandang nakatingin sa kanila. Pareho nilang napansin yon. Nakangiti ang matanda sa kanila at hindi alam ni Manuel kung bakit. Hindi makatiis ang matanda. Kinausap nito si Manuel. Iho, sa susunod, huwag mong hahayaang lumabas ang asawa mo ng nakasando, ha? Maiinitan ang mga braso niyan. Makinis pa naman, morena. Nakaramdam ng hiya si Manuel. Si Karen naman ay nahiya na lang din. Well, she's not my wife. Anong she's not my wife? Mukha nga kayo mag-asawa. Aba, mga lalaki talaga, oh. Harap-harapang itanggi ang asawa, masabi lang na binata eh. Sumisenya si Manuel sa babae para sabing hindi nga sila mag-asawa. Pero nanatiling tahimik lamang si Karen. Bagay na bagay kayo. Isang maalagang ina at isang matibay na ama. Kaso masungit. Muntik nang matawa si Karen, pero natigil ito nang makitang masama ang tingin ni Manuel. Isang sandali lang ay nabayaran na rin nila ang mga pinamili. Hinayaan ni Manuel na bitbitin ng babae ang lahat ng yon at nauna nang magtungo sa sasakyan. Sir naman, bakit hindi niyo ako tinulungan? Ang bigat kaya? Masaya ka. Feel na feel mo maging asawa ko, ha? Sir? Sinisenyisan kita na sabi mo sa matanda na hindi tayo mag-asawa. Tapos ikaw tumatawa-tawa ka pa. Ano, feel na feel mong magkaroon ng asawang mayaman? Halata sa mukha mo na gustong-gusto mo yung nangyayari. Grabe naman kayo sa akin, sir.
Bakit ganyan ang tingin yung mayayaman sa mga yaya? Sa pinakita mo, pinatunayan mo lang na tamang tingin namin sa inyo. Napakababaw naman ang basihan mo. Dahil lang hindi ako nagsalita kanina para kontrahin yung matanda, pinag-isipan mo na ako ng hindi maganda. O bakit? May mali ba ako sa sinabi? May mali? Tinatanong mo pa talaga? Medyo kinagulat ni Manuel ang tono at paraan ng pananalita ni Karen. Ramdam niya na parang wala na ang respeto nito sa kanya. Hindi mo ba alam na yung matandang yon, dapat pipila siya sa priority lane. Pero dahil nakita niya tayo at natutuwa siya sa atin, dun siya sa lane natin pumila. Hindi ko siya sinabihan? Yes! Alam mo kung bakit, sir? Napalunok ng laway si Manuel at nanlaki ang mata. Kasi gusto kong ibigay na lang sa matanda yung panandaliang saya na nararamdaman niya kanina. Kasi kapag umalis tayo, hindi niya na tayo makikita. Pero ang mahalaga doon, sa pamamagitan natin naramdaman ng matanda na sumaya kahit na saglit na oras. Ipagdadamot mo pa ba yun sa matanda kung hindi naman masisira ang pagkatao mo? Masaya siyang isipin na mag-asawa tayo. Kung sana ayaw mo siyang sumaya, dapat sinabi mo. Hindi yung ganito. Bakit ba ang hirap-hirap mong pakisamahan, sir? Ano pa nagawa kong kasalanan sa'yo? Hoy! Saan ka pupunta? Hoy! Uuwi akong mag-isa. Bahala ka na kung isipin mong ma-attitude ako. Pero sobra na yung ugali mo. Sumakay ka rito! Mag-isang umuwi si Manuel nung mga sandaling yon. Hindi niya kasi napilit na sumakay ang babaeng si Karen. Mag-isa lang siya sa bahay habang umaasang uuwi ang yaya. Pero ilang oras na ang nakakalipas ay wala pa rin yon. Langya. Lokong yun ah. Ngayon na ako nakakita ng yaya na choosy. Nag-a-attitude pa sa akin ah. Makailang ulit niyang tinatawagan si Karen pero hindi sinasagot ng babae ang mga tawag niya. Nakakaramdam na siya ng inis ng mga sandaling yon. Lalabas na sana siya ng bahay para hanapin si Karen pero nakita niyang papasok siya sa kanilang gate. Pagod na pagod at pawis na pawis. Ano? Gusto mo nang mag-resign? Bago ka pa lang dito pero pinapakita mo na kagad ang ugali mo? Walang ganang nag-angat ng tingin ng babae sa kanya. Bakit, sir? Porke ba ikaw ang mayaman sa ating dalawa? Ikaw lang ang masama ang ugali? Dapat ba laging magpakumbaba kaming mahihirap? Unfair naman po yata yun. Naglakad papasok sa loob ng bahay ang babae. Naiwang napangangana lamang si Manuel. Hindi siya nakapagsalita. Parang palagay niya, nakahanap siya ng katapat. Sinundan ni Manuel si Karen sa loob. Nagulat siya nang makitang nakahiga na yon sa sahig ng sala. Nataranta siya. Kahit inis na inis, ay nagmamadali siyang lumapit kay Karen. Uy! Anong nangyari sa'yo? Uy! Gising! Gising! Sinuri ni Manuel ang ulo ng babae kung may sugat. Wala namang siyang nakita, kaya lalo siyang kinabahan. Binuhat niya si Karen at inihiga sa sofa. Dali-dali niyang tinawagan ang kakilala niyang doktor. Mabuti na lang at may libreng oras ang doktor kaya nakarating agad ito. Habang sinusuri ng doktor ang babae, ay malakas pa rin ang kaba ni Manuel. Nakahiga lang siya nang makitang ngumiti ang kakilala niya. Wala namang siyang serious problem pagdating sa health niya. Masyado lang siyang napagod. Isa pa, wala rin siyang kain. Manuel, masela ng katawan ng girlfriend mo. Hindi siya pwedeng napapagod. Lalo na ngayon, mainit ang panahon. Ipapayo ko sa iyo na pakiinin mo siya ng masusustansyang pagkain. Huwag mo siyang masyadong pagbuhutin ng mabibigat o kaya naman paglakarin ng malayo. Maraming salamat po. Oh, paano? Uuna na ako at diretso na ako sa ospital. Kapag may problema, tumawag ka lang kagad sa akin, ha? Para saan ba't kaibigan ko ang papa mo kung hindi kita tutulungan? Manuel, alagaan mo ang girlfriend mo, ha? Maganda pa naman. Hindi ko siya. O sige na. Babay na.
Naglakad na palabas ng sala ang matanda. Napailing na lang si Manuel. Kanina sa mall asawa, ngayon girlfriend naman. Ano bang problema ng mga matatanda? Natigil ang kanyang pagbulong nang mapansing gumalaw si Karen. Aalis na sana siya pero dumilat na ang babae. Bumangon yun at humawak pa sa ulo. Sorry sir, nakatulog po ako. Anong oras na po ba? Maghahanda na ako ng pagkain ni Kenrick. Magpahinga ka na muna. Hindi uuwi rito si Kenrick mamaya. Doon siya sa mother ko mag-i-stay since Sabado bukas. Ganun po ba, sir? Naglakad ka ba kanina nung hindi ka sumakay sa kotse ko? Sandaling napaisip ang babae. Tila ba nahihiya pa itong magsalita. Opo, sir. Tungkol po kanina. Pasensya na po sa inasal ko. Sana wag niyo akong tanggalin sa trabaho. Alam kong medyo kampante ako at maligalig pero sana bigyan niyo ako ng chance uli para bumawi. Pangako, hindi na ako aasta ng ganun. Pasensya na po kung medyo bastos ako. Sorry. Napaangat ng tingin ang babae. Nagtaka ito. I'm sorry kung masyado akong harsh sa'yo. Hindi kita tatanggalin. Basta ayusin mo lang yung trabaho mo. Sige na, magpahinga ka ngayon. Mamayang gabi, magpapasama ako sa'yo. Saan po tayo pupunta, sir? May kakausapin lang akong tao. Sige po. Tumayo ang lalaki. Tumangulang siya sa babae at saka nagtungo na rin sa kanyang silid. Humarap sa salamin si Manuel. Bumuntong hininga siya. Noong mga oras na yon, tila ba nakaramdam siya ng konsensya. Batid niya kasing nadadamay lang si Karen sa lahat ng inis niya sa sitwasyon. Hindi na yon tungkol sa nangyari sa bar. Sadyang si Karen na lang talaga ang pinagbubuntungan niya. Lumipas ang mga oras at sumapit na rin ang gabi. Nakapaghanda na si Manuel. Simpleng maong at long sleeves lang ang kanyang suot. Pero kitang-kita na malakas ang kanyang dating. Oh, wala ka bang ibang pwedeng suotin na matino? Naabutan niya si Karen sa baba na ilang minuto na palang naghihintay. Sir, hindi ko po kasi alam kung saan tayo pupunta. Kaya hindi ko rin alam kung anong susuotin ko. Magpalit ka. Yung mukhang disente. Dalian mo. Sige po. Pagkatapos lang ng halos 5 minuto, napalingon si Manuel sa hagdanan. Nakita niya rong dahang-dahang bumababa si Karen. Suot nito ang kulay itim na sandals, naka-mini dress na kulay puti at may perlas pa na hikaw sa magkabilang tenga. Hindi rin pahuhuli ang pendant ng kwintas nito na hugis buwan. Okay na po ba to, sir? Sobrang namangha ang lalaki. Hindi niya inakalang may igaganda pa pala ang yaya ni Kenrick. Sandali siyang nawala sa katinoan. Sakalang siya nakabalik sa sarili nang muling magsalita si Karen. Sir, ayos lang po ba kayo? Ha? Yes. I mean, okay na okay yan. Sige na, tara na. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Manuel. Dakong 6:00 na ng gabi mula nang umalis sila. Tahimik lang si Manuel habang nagmamaneho pero pasimple siyang tumitingin kay Karen. Hindi maintindihan ni Manuel kung bakit parang hindi siya mapakali. Tinuon na lang niya ang atensyon sa pagmamaneho. Mga ilang sandali lang, nakarating na rin sila sa isang tila exclusive na sementeryo. Nagtataka ang babae na si Karen noong mga sandaling yon. Kaya naman, hindi niya na napigilang hindi magtanong. Sir, bakit po tayo nasa sementeryo? Just follow me. Matapos iparada ang sasakyan, bumaba na rin silang dalawa. Maliwanag naman ang sementeryo, malinis at maganda. Hindi yon kagaya ng ibang sementeryo na unang tingin pa lang,
Horror agad ang unang papasok sa utak ng titingin. Kaunting lakad lang ay huminto na rin sila sa harapan ng isang puntod. Makintab at kakaibang marmol ang puntod na yon. Nakakover pa yun ng bakal at may sariling mahabang upuan sa loob na yari sa semento. Nandito tayo sa puntod ng best friend ko, si Lily. Nalilito ang babae. Hindi nito maintindihan kung ano ang meron at bakit kailangan niya pang sumama sa pagdalaw. Gayong hindi naman ito kakilala ang namayapang si Lily. Sir, mawalang galang na po Pero, bakit niyo po ba ako isinama ngayong gabi? Takot po ba kayo sa sementeryo kapag gabi? Lily is Kenrick's mommy. Siya ang mami ni Kenrick. Pero, sabi niyo po best friend ninyo. Hindi ako ang biological dad ni Kenrick. Po? Matalik kami magkaibigan ni Lily. Lahat ng sikreto ng isa't isa, tinago namin. Walang namagitan sa amin ever since. Nag-asawa si Lily, nabuntis pero nakulong yung asawa niya. Nalulong sa droga. Buntis si Lily nun. Nanganak siya ng maayos. Then, after 2 years, nagkasakit siya. Hanggang sa hindi na niya kinaya. At bago siya namatay, nagabilin siya sa akin na alagaan ko si Kenrick. Ayaw niyang ibigay ang bata sa pamilya niya dahil magulo ang angkan niya. Kaya ako ang tumayong ama ng bata. Akala ng lahat ako ang nakabuntis kay Lily nun. Nainis ako kasi that time meron akong pangarap na hindi natupad dahil lang sa chismis na may anak ako Pero habang tumatagal, napamahal na sa akin ng bata. Kaya ayun, pinanindigan ko na. Kaso yung pamilya ni Lily gustong makuha si Kenrick. Ginawa nila ang lahat para manalo sila sa custody ng bata. Siniraan nila ako sa lahat ng investors. Kaya bumagsak ang business ko. Buti na lang tinulungan ako ni Robin. Aminado kong galit ako kay Lily kasi iniwanan niya ako ng responsibilidad na sumira sa ilang parte ng buhay ko. Pero ngayon, na-realize ko na si Kenrick blessing sa akin. Kaya sinimulan ko na rin maging totoo niyang ama. Tahimik lang na nakikinig ang babae sa kanya. Tila gumaan naman ang pakiramdam ni Manuel nang masabi na niya ang lahat ng iyon. Kaya, Karen, sorry kung ikaw ang napagbubuntungan ko. Wala ka namang kasalanan sa lahat And thankful ako na kahit sa sandaling nakilala mo si Kenrick, magaan ang kalooban niya sa'yo. Sir? Curious lang po ako. Ako lang ba ang nag-iisang yaya ni Kenrick na dinala niyo rito sa puntod ng mother niya? Yes, ikaw lang. Bakit naman? Nabasa ko yung activity ni Kenrick sa notebook niya last time. Sinulat niya ron na gusto niyang ipakilala kita sa mami niya. Ganun ka ka-espesyal sa bata. Hindi ko po alam kung ano ang nagawa ko para pagkatiwalaan ako ni Kenrick. Pero nakakatuwa lang po talaga. I was wrong. Ano po? Akala ko dati kagaya ka rin ng ibang yaya na nananamantala. Pero hindi naman pala. Nako, maraming salamat po. Maya-maya pa ay formal na ngang ipinakilala ni Manuel si Karen kay Lily. Medyo naiilang nga lang si Karen. Hindi kasi siya sanay na kinakausap ang puntod. Matapos yon ay nagpasya na rin siyang lumabas ng sementeryo. Masaya si Manuel. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ulit makahinga ng maluwag. Nangyari yon mula nang dumating sa buhay niya si Karen. By the way, you look wonderful tonight. Marahang pinaandar ni Manuel ang sasakyan. Habang si Karen naman ay palihim na kinilig habang nakatingin sa labas ng bintana. Bago sila umuwi, dumaan muna sila sa isang Chinese resto sa Makati.
Sa unang pagkakataon, hindi maintindihan ni Manuel kung bakit nakakaramdam siya ng hiya kay Karen. Para bang nawala ang angas niya, lalo na kapag tinitignan niya ang mukha ng babae. Sir, hindi ba nakakahiya? Dito niyo pa ako dinala, pwede namang sa karinderya na lang. May kasalanan ako sa'yo. Isipin mo na lang na peace offering ko ito, okay? Tinawag na ni Manuel ang waiter. Pagkatapos umorder ay biglang may humintong babae sa gilid ni Manuel. Oh my God! Manuel! Nag-angat ng tingin ng lalaki. Nakita niya ang dating kasintahan na si Bianca. Oh, hi. Long time no see! O ano? Ano nang ginagawa mo? Ikaw ha? Hindi mo na ako kinakausap. Hindi ka na nagre-reply sa mga text ko and calls ko. I'm busy. I'm sorry. Ang cold mo naman. Parang wala naman tayong pinagsamahan yan. Parang hindi ka naman nag-enjoy sa What do akin. you want? Nothing. I just want to know if you're doing great. Well, I'm doing great. So please, leave. Napalingon ang babaeng si Bianca kay Karen na halatang nahihiya. Oh, is this your new girl? Para bang sinuri ng babaeng si Bianca ang kasuotan ni Karen. Sa mga tingin nito ay makikita ang labis na panghuhusga na parang nandidiri. Hindi nagustuhan ni Manuel ang kanyang narinig kaya tumayo na ito. Nabahala naman si Karen. Bumaba lang ang taste ko noong payagan ko makapasok ka sa buhay ko. For your information, yung babaeng yan, mas mataas pa ang quality ng pagkatao kumpara sa'yo na hindi mapakali sa isang lalaki. Bianca, maganda ka lang manambit eh. Pero kahit mamahaling outfit pa yung isuot mo, walang paraan para maitago mo yung pagiging trash ng ugali mo. Kaya please, stop insulting her. Wala kang alam sa pagkatao niya. You're just a piece of trash na matagal ko nang tinapon sa basura. Nanlaki ang mata ng babaeng si Bianca. Namula ang mukha nito dahil sa pagkagulat. Karen, let's go. Sir, yung steak na in-order natin! Sayang! Hinawakan ni Manuel ang kamay ng babae. Halos kalad ka rin na ni Manuel si Karen palabas ng resto sa bilis nilang maglakad. Sabay na lang tayo kakain. Pinaandar na ni Manuel ang sasakyan. Habang nasa biyahe ay tahimik lang siya. Naiinis siya kay Bianca. Mabuti na lang talaga ay umalis na agad sila dahil kung hindi, baka nakalimutan ni Manuel na babae pala si Bianca. I'm sorry sa nangyari kanina ha. She's my ex. Naging kami for almost 2 months. Naghiwalay kami nang malaman kong may iba siyang lalaki. Ayos lang po sa akin, Sa akin sir. hindi. Hindi ka dapat pumapayag na ginaganon ka base on your looks. Isa pa, hindi ka mababang uri ng babae. Ikaw yung... Biglang natigilan si Manuel. Nahihiya siyang banggitin ang kasunod ng sasabihin niya. Pakiramdam niya kasi magkakaroon ng ideya si Karen kung ano ang nararamdaman niya. Ako po yung alin. Wala. Basta, kapag magkasama tayo, hindi ako papayag na may mang-iinsulto sa'yo. Sir, matanong ko lang, bakit po kayo biglang bumait sa akin? Ha? Kasi di ba iyaya ka ni Kenrick? So, di ba dapat tinatrato ng tama mga yaya? Tama ba ako? Tama po kayo, sir. Matapos ang insidente sa resto, mas lalo pang nakita ni Manuel ang kahalagahan ni Karen sa buhay nila ni Kendrick. Dumaan ang mga buwan at habang tumatagal, napamahal na ng tuluyan si Kendrick kay Karen. Tuwing pagmamasdan nga ni Manuel ang dalawa, para siyang nakakakita ng mag-inang masaya. Habang nagpapahinga sa sala ay lumapit kay Manuel ang batang si Kendrick. Malungkot ang mukha nito dahil buong araw na wala sa bahay ang kanyang yaya. Daddy,
Hindi po ba uuwi si Yaya Karen? Kenrick, naka-day off kasi ang yaya mo eh. Need niya umuwi sa kanila para dumalo sa family niya. Pero don't worry, bukas ng umaga nandito na ulit siya. Ibig sabihin wala pong magbabasa sa akin ng book mamaya before sleep? E di ako magbabasa sa'yo. Ayos lang ba? Sige po, Daddy! O sige, doon ka muna sa room mo ha at tapusin mo ang assignment mo. Kapag may hindi ka alam, just call me here. Ay, ko. Batang to. Talagang parang anak ko na siya. Kaya tuloy minsan natatawag ko na siyang anak eh. Tumangulang ang bata at nagmamadali na yung bumalik sa silid nito. Agad namang kinuha ni Manuel ang kanyang cellphone. Naisipan lang niyang silipin ang kanyang social media account. Nanlaki ang mata ni Manuel nang mapadaan sa kanyang newsfeed ang larawan ni Karen. May kasamang lalaki si Karen sa picture. Nakaakbay pa yon sa babae at kitang-kita kung gaano ka-close ang dalawa. Ano to? Inisa-isa niya ang larawan. Kasama ng pamilya ni Karen ang lalaki. Ibig sabihin close nung lalaki ang pamilya ni Karen? What the... Pero sabi niya sa akin last time wala siyang boyfriend ah. Ano to? Ha? Ano to? Ang relax na nakasandal sa sofa ay napatayo na at pabalik-balik na naglalakad. Hindi mapakali. Kailangan malaman ko kung sino tong lalaki na to. Teka nga, tawagan ko nga. Wait, ano naman sa akin kung may boyfriend siya? Bakit ako magre-react? Ay nako, bahala siya no? Buhay niya yun eh. Umupong muli ang lalaki sa sofa. Napapakamot pa siya sa ulo habang titig na titig sa larawan. Pero hindi eh. Pakiramdam ko, nagsisinungaling siya sa akin. Sabi niya single siya. Tapos ano to? What kind of shit is this? Ang ganda pa ng ngiti niya eh. Tumayo na naman ang lalaki. Kinakagat-kagat niya ang kuko habang pabalik-balik na namang naglalakad. Ang sabi niya family gathering. Tapos nakipagkita pala sa boyfriend. Uy! Nakakatawa. Tanga! Nahilo na ako sa iyo ah. Damn! Ano? Kanina ka pa ba dyan? Oo! Kanina ko pa rin naririnig yung sinasabi mo mag-isa. Naniningkit ang mata ng lalaking si Robin habang nakasandal sa main door. Sabi mo nga sa akin, Manuel. In love ka ba dyan sa yaya ng anak mo? Ha? Anong pinagsasabi mo? Uy Manuel, kilala kita ha. Matagal ka nang walang kinababaliwang babae. Para kang pinagli sa sama ng loob nun eh. Ngayon para kang siraulo. Minsan sa business meeting natin nakikita kitang nakangiti. Tapos biglang tatawa ng mahina. Wala naman nakakatawa. Akala ko nga nababaliw ka na eh. Pero ngayon na-realize ko, may dahilan pala. Kaya bro, umamin ka na. Wala namang mawawala sa'yo kung aamin ka na gusto mo si Karen eh. Uy, kulit mo ah. Wala nga. Ano yung mga narinig ko? Nagseselos ka no? Umalis ka na nga. Nakakasira ka ng mood eh. You know what bro? Naiintindihan ko kung denial ka pa ngayon. Pero walang masamang magmahal ulit bro. At saka, Karen is a very good woman. Mas high quality pa siya sa ex mong si Bianca eh. Napabuntong hininga si Manuel nang may maalala. High quality nga si Karen, pero may problema ako bro eh. O ano naman yan? Umupo si Robin sa sofa at sumandal na parang pag-aari ang buong bahay. Naalala mo yung babaeng nagbuhos ng alak sa mukha ko sa bar natin? Yung pinaban mo sa lahat ng branch natin. Oo, si Karen yun. Anong problema dun? Di sabi mo sa kanya na may ganun siyang ginawa kung hindi niya naalala. Sus! Sinabihan ko nga siya na low clutch bitch bro eh. Tsaka basura. Ano? Gagi ka.
Bakit ka naman nagbitaw ng ganong salita sa babae, bro? Sinabi mo pa sa mukha ni Bianca na high class si Karen, tapos ganun pala sinabi mo sa bar kay Karen? Wala ako sa wishes that time. I'm stressed. Paano mo ngayon naaminin yan? Ewan ko sa'yo. Gulong-gulo si Manuel noong mga sandaling yon. Hindi niya alam kung papaano sasabihin kay Karen ang nangyari nung gabing yon. Bukod sa selos na nararamdaman, isa pa sa naging dahilan para mapuyat siya ay ang labis na pag-iisip sa maaaring maramdaman ng babae. Kung noon ay wala siyang pakialam sa feelings ni Karen, nagbago na ang lahat mula nang mapagtanto niyang espesyal ang babae sa kanya. Hindi mapakali si Manuel sa kanyang higaan. Galaw siya ng galaw na parang bulating inasinan. Sa sobrang pag-iisip ay inabot na siya ng umaga. Nang marinig ang tilaok ng manok, bumaba siya sa sala para magtimpla lang sana ng gatas. Pero naabutan niya ang babaeng si Karen doon. Nakaupo sa sofa, tulala at parang malalim ang iniisip. Karen, nandiyan ka na pala. Kumusta? Kumusta yung family gathering nyo? Dahan-dahan namang tumingin sa kanya ang babae. Nangungusap ang mga mata nito. Tila may nais ipahiwatig. Kasama ko si Rika last night. Nagpunta kami sa bar. How's the experience? Hindi masaya. Hindi masaya? Bakit naman? Sa 8 bar na napuntahan namin ni Rika at ng iba kong mga kaibigan, hindi kami pinapasok. Nakita ko mukha ako sa bond paper, nakadikit sa pinto. Nakalagay band daw ako. Hindi ko alam kung bakit ako band sa 8 bar. Wala naman ako maalala na nanggulo ako. Hanggang sa hindi na ako makatiis. Tinanong ko kung bakit ako nakaban. Sabi ng manager na nakausap namin, pinaban daw ako ng may-ari. Iisa pa lang may-ari ng 8 bar na yun. Tumingin si Karen sa kanya ng tila sarkastiko. Kinabahan na si Manuel sa sandaling yun. Unang beses sa buong buhay niya na natakot siya sa isang babae. Lasing na lasing po ko noon. Kaya hindi malinaw sa alaala ko, Sir Manuel. Gusto ko pong malaman, bakit niyo po ba ako pinaban sa lahat ng bar niyo? Ano po ba yung nagawa ko? Pwede niyo po bang sabihin sa akin? Parang may nakabarang bato sa lalamunan ni Manuel. Hindi niya inakala na hahantungan lahat sa ganon bago pa siya kusang umamin. Karen, Gusto ko lang magsaya kagabi, sir. Kasi birthday ko po. Pero bakit ganon? Hindi ako pinapapasok sa bar niyo. Bakit po? Parang may tumusok sa puso ni Manuel nang marinig yun. Nakalimutan niyang kaarawan nga pala ni Karen. sorry. Bakit po kayo nagsasorry? Sabihin niyo po ng buo. Yes. Ako ang nagpaban sa lahat ng bar namin ni Robin. That night, nagpunta ako sa isa sa mga branch namin. Then accidentally, nagkabanggaan tayo. Nagkaroon tayo ng sagutan. Hindi natin nagustuhan ang sinabi ng isa't isa. Kaya dumating ka sa point na buhusan ako ng alak sa dibdib. Sandaling napaisip si Karen. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik sa alaala niya ang naging sagutan nila ni Manuel noon. Bigla na lang tumulo ang luha ni Karen nang mapagtanto kung ano ang mga salitang natanggap niya noon. Maging si Manuel ay napaluha na lang din dahil alam niyang alam ni Karen ang nangyari. Tumayo ang babae at nagpunas ng luha. Okay, sir. Naintindihan ko po. Karen, Huwag niyo po kong hawakan, sir. Di po ba basura ako? Marumi ang basura kaya dapat hindi kayo humahawak sa akin. Low class bitch po, di ba? Naalala ko na po. Nakakatawa lang, sir. Sabi niyo kay Bianca, high quality ako. Nakakalito, sir eh. Ano ba sa mga sinabi niyo totoo? Yung low class bitch o yung high quality? totoo yung sinabi kong… Low class bitch. Sige po, naiintindihan ko po. Karen, let me explain. Masaya po bang pagmasdan na yung low class bitch at basura sa paningin nyo
ay trying hard maging mabuting yaya. Sir, please, wag niyo akong hawakan. Walang basurang malinis. Ano ba? Tuluyan ng tumaas ang tingin ni Karen. Nakalimutan nito na boss niya ang kanyang kaharap. Don't worry, sir. Hindi ako aalis. Kailangan ako ni Kenrick. Ipagpapatuloy ko ang pagiging yaya sa kanya. Aalagaan ko siya at walang magbabago sa pagmamahal ko sa kanya. Pero wag po kayong umasa na maibabalik natin sa dati ang pakikitungo ko sa inyo. Si Kenrick po ang priority ko, hindi po kayo. Napalingon silang dalawa nang marinig na nasa hagdan na pala si Kenrick. Tumakbo ang bata at inabot agad sa yaya ang isang papel. Yaya, happy birthday po kahapon! Hindi ka po umuwi kahapon kaya ngayon ko na lang po ibibigay itong ginawa kong letter. Thank you so much, baby boy. Naku, ang bait-bait mo talaga. Di tulad ng iba dyan. Kinariga ni Karen ang bata at sandaling lumingon kay Manuel. Buti pa yung bata, naaalala ang birthday ng yaya niya. Di tulad ng iba dyan. Pagalis ng babae at ng bata, napasabunot na lamang sa sariling buhok ang lalaki. Sobrang dismayado siya. Dahil sa nangyaring yon, tila nawala na siya ng mukhang maihaharap kay Karen, kahit pa siya naman ang boss ng babae. Buong araw siyang sumubok na makausap ang babae pero parang hangin na lamang siya roon. Hindi siya pinapansin ni Karen. Talagang si Kenrick na lamang ang iniintindi. Sa sobrang pagkadismaya, kinagabihan ay nagpunta siya sa kanyang bar kung saan naroon din si Robin. Yan na nga ba sinasabi ko eh. O anong gagawin mo niyan? Mukha talagang nasaktan si Yaya Karen ah. Hayaan ko na siguro. Ang mahalaga naman sa akin ngayon eh, may nag-aalaga at nag-aaruga kay Kenrick. Napaayos ng upo ang lalaking si Robin. Binato nito ng tansan si Manuel. Ganun lang bro, susuko ka na. Nakasakit ka ng damdamin no, tapos hahayaan mo lang. Sus, mahina pala to eh. You know what? Hindi ka nakakatulong. Bro, kapag ang babae nasaktan, sinusuyo yan. Hindi yan pinababayaan. Alam mo, pag pinatagal mo yan, iisipin niya wala kang pakialam. Eh so ano nga gagawin ko? Susuyuin ko. Eh ako ang boss sa aming dalawa, di ba? Ay nako, nakakarami ka na yata ng inom bro eh. Di ba mahal mo si Karen? Kapag mahal mo ang isang tao, kahit ano pa ang katayuan mo sa buhay, pagdating sa pag-ibig, hindi na usapan kung sinong mas mayaman, kung sinong boss o ano pa. Ang usapan na ron kung ano ang gagawin mo para pantayan yung pagmamahal niya. Tingin mo talaga patatawarin ako ni Karen? Oo naman. Alam mo, palagay ko nga eh. Gusto ko rin ni Karen eh. Napangisi na lamang si Manuel. Kahit kailan kasi, hindi niya yon naramdaman kay Karen. Eh kasi hindi naman siya masasaktan ng ganon kung boss lang ang tingin niya sa'yo. Natahimik sandali si Manuel at napaisip din sa sinabi ng kaibigan. Palihim siyang natuwa. Pero, ayos din ha. Nakahanap ka ng katapat ha. Ang dating masungit at aruganteng lalaki, tiklop sa maligalig at makulit na yaya. Biruin mo, sinungit-sungitan ka lang, partida, boss ka pa. Uy, nakakairita yung tawa mo. Manahimik ka nga muna. Buisit talaga to. Wala ka talagang kwentang kausap, no? Nag-inom ng nag-inom ang lalaking si Manuel hanggang sa makaramdam na siya ng hilo. Bago pa man siya tuluyang gumewang-gewang, tumigil na rin siya sa paglalasing. Nagpresenta na rin si Robin na maghatid dahil nga hindi naman gaanong uminom ng marami si Robin. 12:00 na ng gabi nang makauwi sila sa bahay ni Manuel. Kising pa rin si Karen nung mga sandaling yon. Kaya ang babae ang nagbukas ng kanilang gate. Pinagtulungang akayin ni na Karen at Robin si Manuel. Inihiga na lamang muna nila sa sofa. Maraming salamat, sir. Pasensya na rin sa abala. Nako, wala yun.
Sanay naman akong laging hinahatid yan si Manuel kapag nalalasing eh. Madalas po ba siyang nag-iinom noon? Oo, madalas. Marami kasing ano yan eh. Basta, di ko pwedeng sabihin eh. Basta Karen ha, mag-usap kayong dalawa. Alam mo, minsan lang maging masaya yung kaibigan ko eh. Pero nakakatuwa kasi nakikita ko kung paano siya nagbabago kaysa noon. O paano? Mauna na ako ha. Mag-iingat po kayo, sir. Marami pong salamat ulit. Umalis na ang lalaking si Robin. Samantala, masarap at mahimbing naman ang tulog ni Manuel sa sofa. Nagising lamang ito ng madaling araw nang makaramdam ng gutom. Nakahawak pa sa ulo ang lalaki nang bumangon ito. Medyo kumikirot ang kaliwang sentido dahil sa hangover. Pagtingin niya sa kusina ay nakabukas ang ilaw doon. Naglakad si Manuel patungo sa kusina. Nakita niyang naroon si Karen. Amoy na amoy niya ang niluluto ng babae na noodles. Hindi alam ni Manuel kung papaano simula ng kanyang sasabihin. Nahihiya pa rin siya sa nangyari. Bakit gising ka pa? Walang tugon na natanggap ang lalaki. Patuloy lang sa ginagawa si Karen. Pumuntong hininga na lamang si Manuel at kumuha ng malamig na tubig sa ref. Nang matapos na si Karen sa paglalagay ng noodles sa mangkok, napangiti ang lalaki. Inisip niya kasi na para sa kanya ang noodles na yon. Maraming salamat ha. Nagabala ka pa. Excuse po, sir. Hindi ito para sa inyo. Para po ito kay Kenrick. Nagugutom po kasi siya. Napanganga at unti-unting nawala ang ngiti ni Manuel. Nakaramdam siya ng pagkapahiya. Paglabas ng babae sa kusina ay napakamot na lamang siya ng ulo, sabay inom ng maraming tubig. Buong akala niya ay para talaga yun sa kanya dahil nga may hangover siya. Nagmukha lang pala siyang tanga. Nanatiling mulat ang mata ni Manuel nung sandaling yon. Nagbabaka sakali siyang bumaba ulit ang babae. Pero sumapit na lang ang 4:00 ng madaling araw ay wala naman yun. Pag-akyat niya sa second floor para sana matulog na lang, narinig niyang may kumalabog sa rooftop. Narinig niya ang tinig ni Karen doon. Kaya dali-dali siyang tumakbo. Naabutan niya ang babae na nakahawak sa paa. May paso na basag sa sahig. Oh, are you okay? Nabagsakan ka ba? Tumingin sa kanya ang babae ng seryoso at sumagot. Hindi naman siya sa paa ko bumagsak. Pero tinamaan ako ng nabagsak na part. Nasugatan ka ba? Hindi naman po, sir. Ayos lang po ako. Ano bang ginagawa mo rito? Papahangin, sir. Siguro naman po deserve ko makalanghap ng hangin. Kasi ang sikip po ng dibdib ko. Ganun ba? Naglakad ang babae at kumapit sa railings ng rooftop. Tumabi rin doon si Manuel at sabay nilang pinagmasdan ang mga bituin. Sinamantala na ng lalaki ang pagkakataong yon. Nang sa ganon ay makahingi na rin siya ng dispensa sa kanyang nagawa. Nung wala ka pa sa buhay namin ni Kenrick, parang broke akong tao. I'm not talking about financial What I mean is, walang-wala ako sa wisyo. Palagi akong galit kahit na malilit na bagay lang. Lahat na lang ng tao sinusungitan ko. Nakakatawa nga kasi kahit ganun ako, mabuting daddy pa rin ang tingin sa akin ni Kenrick. Palagi akong lasing. Wala akong pakialam sa bukas. Basta ang mahalaga, makapag-inom ako. Lagi akong may nakakaaway sa bar. Kaya may mga time talaga na maraming customer ang hindi na bumabalik. Bumuntong hininga ang lalaki. Humugot siya ng lakas ng loob para maipagpatuloy ang sinasabi. Ang dami kong regret. Ang dami kong hindi naabot. Siguro, yun ang dahilan kung bakit ang gaspang-gaspang ng ugali ko. Pero hindi ko sinasabi na
ayos lang na maging ganun kasi may pinagdaraanan ako Kung ano yung mga nagawa kong mali that time, ay mali talaga yun. Aminado kong mali ako at hindi na ako magdadailan pa. Karen, nung ma-meet kita nung gabing yon, wala akong pakialam sa'yo So kung ano ang mararamdaman mo, wala akong pake. Yung mga sinabi ko, galing yun sa galit ko. Kaya, I'm sorry. Maling-mali ang ginawa ko. At hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako sa ginawa kong yon. Pero Karen, mula nang dumating ka sa buhay namin ni Kendrick, unti-unti nang bumabalik sa dati yung maayos na ako. Ayoko nang bumalik sa dating Manuel na nananakit ng damdamin mo. Kaya sana maniwala ka na kaya kong maging mabuti. Nagkatinginan sila ng babae. Seryoso ang kanilang mukha. Ramdam na ramdam ng dalaga na talagang sincere ang sinasabi ni Manuel. Nangyari na po yun. Hindi na po natin mababago. Ang mahalaga po ay yung ngayon. Sir, tinatanggap ko po yung sorry ninyo. Naniniwala po ako na mabuti kayong tao. Isang patunay puro na yung pagmamahal ninyo kay Kenrick. Halos magtatalon sa tuwa ang lalaki nang marinig ang mga salitang yon. Sa sobrang saya ay nayakap niya si Karen. Nagulat ang babae. Maging si Manuel din ay nabigla nang matauhan siya. Sorry. I'm just happy. Ayos lang po. Sige po, babalikan ko na po si Kenrick. Wait. Bakit po? Birthday mo pala kahapon. Sorry hindi ko natandaan. Hindi ko kasi tiningnan na maayos yung resume mo Wala akong alam kung paano magregalo sa babae. Kaya sana tanggapin mo itong gift ko sa'yo. Dinukot ni Manuel sa bulsa ang ipit sa buhok na nabili niya sa mall. May sunflower yon na disenyo. Happy birthday. Tinanggap ng babae ang ipit. Malapad ang ngiti nito nang makita yon. Marami pong salamat, sir. At bilang pagbawi, nag-book ako ng resort para may celebrate nyo ang birthday mo with your friends. Mamayang umaga, pwede ka nang umalis at punta ng resort. Ako na munang bahala kay Kenrick. Naku, sir. Nakakahiya naman. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kaming dalawa ni Kenrick ang nag-usap sa bagay na yan. Ibig sabihin, kasama kong nagdesisyon si Kenrick. Kaya kapag umayaw ka, naku, malulungkot siya. Bakas ang kasiyahan sa mukha ng babae. Sobrang saya rin naman ni Manuel noong mga oras na yon. Kinaumagahan nga ay nagpaalam na muna si Karen kina Manuel at Kendrick. Daddy, success ang plano! Kaya nga anak kaya ikaw, abang wala si Yaya, magpakabait ka muna ha. Pwede ako mag-play ng phone? Pwede, pero 1 hour lang ha. After that, pumawa ka na ng books at magbasa. Masayang nagmamadali ang bata papunta sa kwarto nito. Makalipas ang ilang oras, relax na nakahiga si Manuel sa sofa. Abala lang siya sa pagsa-cellphone nang biglang sumagi na naman sa isipan niya ang lalaking kasama ni Karen sa picture. Muli niyang binisita ang profile account ng babae. Nakita niya si Karen na nakasuot lang ng simpleng bathing suit na hindi gaanong revealing. Pero halatang halata pa rin ang kaseksihan nito. Lumapad na naman ang ngiti ni Manuel. Mas lalo siyang humanga sa babae. Ang ganda niya talaga. Kainis. Ganito pala ma-in love. Napapailing pa ang lalaki. Hihiga na sana siya ulit pero nakita niya ang bagong upload ng babae. May kasama na naman itong lalaki. At yun pa rin ang lalaking pinagseselosa ni Manuel. Napabangon si Manuel. Hindi kinakaya ng selos niya ang kanyang nakikita. Agad niyang tinawagan si Robin
Mabuti na lang ay isa lang din sila ng subdivision kaya nakarating yun agad. Uy, ano ba? Bakit ka ba nagmamadali? Pakibantay muna si Kendrick ha. Hindi ko na kaya eh. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Manuel at sumakay na sa kotse. Malapit-lapit lang naman ang resort sa kanila kaya nakarating siya kaagad. Pagbaba niya, diretso lang siyang pumasok sa loob kahit pinigilan siya ng gwardya. Pagdating niya sa pool area, naabutan niya si Karen na inaakbayan ng isang lalaki. Lumapit siya kay Karen at agad na inalis ang braso ng lalaki. Nagulat si Karen sa presensya niya kaya kumalas ito. Sir! Sabi mo nga sa akin, di ba sabi mo wala kang boyfriend? Nagtitinginan na sa kanila ang ibang kasama nila Karen. Pero walang pakialam si Manuel doon dahil nilalamo na siya ng selos. Wala nga po. Ano po bang problema? Wala. Bakit nakita ko sa post ang sweet niyong dalawa? Yang lalaking yan. Tinuro pa ni Manuel ang maputing lalaki sa gilid na nooy naniningkit ang mata at naguguluhan. Ano? Sir O naman. anong? Pinaniwala mo ko na single ka. Umasa ako na pwede kitang mahalin kasi wala ka namang sabit. Tapos, yan. Yang lalaking yan. Boyfriend mo yan eh. Mahal mo ko? Oo, hindi ba halata? Pupunta ba ako rito kung hindi? Magsiselos ba ako kung hindi? Well, wala naman akong karapatan eh. Kasi di ba, sir mo lang naman ako. At hindi naman ako espesyal sa'yo. At hindi naman ako ang boyfriend mo. Siya? Si Brenda pinagseselosan mo, sir? Nagbago ang reaksyon ng mukha ni Manuel sa narinig niya. Ha? Brenda? Sir Manuel, si Brando po yan, aka Brenda. Kababata ko po siya. Mga bata pa lang kami, talong din ang gusto niyan. Becky po yan, sir. Ganun lang po talaga kami ka-close kasi para na kaming magkapatid. Teka. Bakla yan? Diyos ko ka, Sir Pogi. Pati akes, jealousy ka. True lalo ang saying ni Sister Karen Davila, no? Baklo siya ko. Becky, baklang tutay. Gusto ko talong, no? Hate ko ang tahong. Kaya Sir Pogi, don't ka na mag-jealousy, ha? Kadiri ang think mo eh. Yak! Si Karen at ako. Illness ka, sir. Halos magpalamon na lamang sa lupa si Manuel sa sobrang hiya. Lalo pat lahat ng kasamang naroon ni Karen ay natatawa na lamang. Teka, yung mga sinabi ko. Sister, di ba say mo sa akis kapag umamin si Sir Pogi saka ka lang din naamin sa yung feelings? Di ba say mo, love na love mo rin naman si Sir Pogi? Nilapitan ni Karen ang Becky na kaibigan at kinurot. Brenda naman! Bakit mo naman sinabi? Ay, kainis. Tinulak ni Brenda si Karen palapit kay Manuel. Shoo, go there. Sa isong niyo ba yung shed? There, mag-talk show kayo there. Bilis! Kaloka! Sa pilitang tinulak ng Becky ang dalawa patungo roon. Nakakahiyaan pa si Manuel at Karen. Hindi nila magawang magkatinginan sa mata. Pero si Manuel na lang din ang bumasag ng katahimikan. Yung mga nasabi ko, totoo yun ha. Hindi ko alam kung paano nagsimula eh. Basta naramdaman ko na lang na na ayaw kong mapunta ka sa iba. Nalaman kong mahal na kita. Nung masaktan ako kasi nasaktan kita, yun. Kaya Karen, mahal na kita. Alam kong biglaan pero wala na akong magagawa eh. Hindi ko na napigilan. Sir, ang totoo niyan,
gusto rin po kita. Kaso, matagal kong nilihim sa inyo kasi yaya lang naman po ako ni Kenrick. Alam kong sobrang layo ko para sa ideal girl ninyo. Pinilit kong pigilan kaya naitago ko ng mabuti. Nahulog po ako dahil habang nakikilala ko po kayo, nakikita ko kung gaano kayo kabuting tao. Pero palagay ko, hindi tayo bagay kasi boss kita at ako... Hindi na naituloy ni Karen ang kanyang sasabihin nang lumapat ang labi ni Manuel sa labi niya. Halos ilang segundo rin ang tinagal. Pagkatapos, natulala na lamang si Karen. Wala akong pakialam sa katayuan mo sa buhay. Ang mahalaga sa akin ay kung anong klase kang tao. Karen, please, give me a chance and I will do my best para maging deserving sa pagmamahal mo. Karen, hayaan mo kung ligawan ka. Tuluyan nang namula si Karen para itong kamatis. Sir... And please, magmula ngayon, stop calling me sir and stop using po sa akin. Just call me Manuel. We're not boss and yaya anymore, okay? I will make you the mother of my son soon. Niyakap ni Manuel ng mahigpit si Karen. Nagtilian naman ang mga nasa pool. Lalong-lalo na si Brenda na sobrang lambot ng katawan. Taliwas na taliwas sa muscle nitong malalaki. Dahil doon, naging mas maganda pang pagsasama nilang dalawa. Nagpatuloy pa rin si Karen sa pag-aalaga kay Kendrick. Pero hindi na bilang yaya, kundi bilang isa niyang mommy. Alam ni na Manuel at Karen na hindi nila mapapalitan ang totoong nanay ni Kendrick. Ang mahalaga na lamang sa kanilang dalawa ay merong tatayong magulang sa bata, hanggang sa ito ay lumaki at magkamuwang sa mundo. Halos 2 taon na nanligaw si Manuel kay Karen. Kasabay ng kaarawan ni Kendrick, opisyal na naging magkasintahan ng dalawa. At dahil doon, sabay na nilang haharapin ang mga hamon sa buhay.